Yan, nag-design na sa gate niya. Ay, mayroong kunting tabas. Ibabaw. Hindi na sa kanyang ano naman, grills, ganyan din. Kaso hindi na 1x3 nilagay natin. At hindi na babagay. Doon na yung grills natin, maliit lang, mababa. 1x2 yung nilagay na natin. Pero yung frame niya, 1x3 ang gamitin natin. Yung sa gate, ayan, 1x3, 2x3 ang frame, 1x3 yung mga sa gitna. At nakabolt siya, no boss? May bolt tayo yan. Dahil siya sa gilid taas, meron tayong bolt na stainless na binili at sa design. Ayan, at medyo malaki yung nawala sa level ng slab o yung buhos nila, yung steel bit. Doon, napapansin na. Ayan. Pagdating dito, sumasayad na siya. Ayan. Ibig sabihin, mababa yung portion dito kaysa doon sa kabila. Yung cove, okay na. Na-finish na natin yung cove dito sa master bedroom, mga boss. Ayan. Okay na. Maliit lang yan. Ang ating cove, binabase lang yan sa height ng ating room o sa height ng ating ginagawang unit. Ayan, maliit lang yan. Naglalaro lang yan sa 12 cm mula sa high ceiling hanggang sa ilalim ng cove. Na siya. Nagamitan na ng epoxy. EMB, bawat dugsungan natin. Naliyan na, nag-grinder na. Mga pamakuan ng ating rivet para hindi mapansin pag halimbawa pininturahan natin. Kaya obligadong hasain niya mga rivet niya. Yan yung mga boss ay nakalubog naman yan sa Hardiflex. Mga dulo lang yan ang nakalabas. Kaya walang problema yan na hindi naman mauubos yung ulo ng rivet dahil ay nakabaon naman yan sa Hardiflex. Good morning. Ayan mga boss. Unang upload natin dito sa ating project sa Lema Brosa mga boss. Kinakabit na yung ating grills at binubuo na yung ating gate. Dito naman sa block 25 at Lema Brosa, San Antonio, Santo Tomas, Batangas. At check din natin yung ating project ng interior sa block 37 dito rin sa Lema Brosa mga boss. At samahan nyo ako at bisitahin natin yung dalawang unit ng ating project. Let's go! Ayan mga boss, at preparasyon tayo para sa gate. At ang gate natin, ayun yung ating katigula. Ayan, ito isa lang naman ang gate niyan. Ayan, design dahil yung plano niya. Ayan, design niya sa gate niya. Okay, mayroong kunting tabas. Ibabaw. And then sa kanyang ano naman, grills, ganyan din. Kaso hindi na 1x3 nilagay natin. At hindi na babagay. Doon na yung grills natin, maliit lang, mababa. 1x2 yung nilagay na natin. Pero yung frame niya, 1x3 ang gamitin natin. Yung sa gate, ayan, 1x3, 2x3 ang frame, 1x3 yung mga sa gitna. At nakabolt siya, no boss? May bolt tayo yan. Dahil siya sa gilid taas, meron tayong bolt na stainless na binili at sa design. Okay. Abangan nyo mga boss yung ating gate. Preparasyon natin gate para dito sa ating roofing ang ating tigula tiles. Ayan. Ayan. At yan, okay na lang. At susunod natin yung bricks nyan. Ayan, pinakabit na natin yung 1x3 at meron pa isa dito sa ilalim, 1x3 din, para at bubuuin na lang natin yung sa gitna nya. Yan, para nakapix na, naka-welding siya. Inugot natin yung mismong bakal ng poste. At sisimintuin natin. Dalawa yan, meron pa dito sa isa sa baba.
Fix na natin. And then itong sa gate, ayan. Binubuo na yung ito, dalawang gate. Okay na to, kakabit na lang yung datatang ating mga pang-design na, no? Medyo tinulisan yung dulo na dahil nasa ating plano. Okay? Abangan nyo mga boss yung ating pag-finish ito ng gate para dito yan sa Block 25. Okay? Yan ang ating unang upload ngayong year ng 2024. Yan ang ating unang upload. Itong update natin itong gate para dito sa ating Block 25. And then sa ating mamaya bisita tayo doon sa ating interior. Sasama na natin yung upload dahil at finish na rin, nagpipinis na sila second floor. And then ground floor nagkakabit na ng para sa cube ceiling. Ayan, mamaya andun tayo mamaya mga boss. Medyo tayo ngayon, umuulan na naman. Ayan, at least meron tayong area na pagbubuuan ng gate. Okay? At samahan nyo ako at punta tayo sa Block 37 interior. Yes. Let's go. Kaya mga boss, start na tayo dito sa ground floor. Magpe-frame na tayo para sa ceiling. At pinag-welding na natin. Hindi na natin binarena. Fix na natin yung welding. Then nalagyan natin ng primer yung pinag-weldingan. And then saka natin i-level yung para sa W clip natin. Lundo yung ating slab na to. Nakalundo is 20 pa. I-frame na, patapos na dito sa second floor. Hindi na. Pag natapos ito, pwede natin pa-order yung tiles yan sa ground floor. Dito naman sa second floor. Yan. Okay na. Nakabit na rin yung ating mga pinto. Yung pinto natin. Okay na. Nakabit na. Yung mga pinto at kami na silya na yung mga wall. Naka-prepare na yung ating mga kesame at ibang wall. Hindi na ito, ginagawa na yung cube. Cube para sa master bedroom. Ayan. Ayan, cube para sa master bedroom. Tapos yung rewind nyan, kuryente yung wire nyan, kakabit na natin. 12 pin light ang gagamitin dito. Kaya mga boss, at medyo maingay tayo ngayon. Ayan, naka-prepare na tayo para sa ating kakabitan ng PVC panel. At sinundan natin sa ating client kung anong design o kulay ng PVC panel na magugustuhan nila dito o kanilang ipapakabit. PVC panel na naka-prepare na, hindi na yung tube. Ayan, at kinakabit na yung ating sa tube. Okay. Ayan, at medyo malaki yung nawala sa level ng slab o yung buhos nila, yung steel bit. Doon napapansin na. Ayan, pagdating dito sumasayad na siya. Ayan, ibig sabihin mababa yung portion dito kaysa doon sa kabila. Ayan, nakalibel na tayo. Hindi yung mga biga wala din sa level. Maigi na lang na itago natin yung biga, bumaba sa cube. At least hindi na natin re-repairin yung kanyang biga niya o yung nosing ng bin. Okay. And then ito, naka-prepare na yun para sa ating hanger ng PVC panel. Yan. Okay na. Tube na lang, gagawin na lang paikot. At waiting na lang natin kung ilang pin light ang gusto ng client na ikakabit dito. Check natin sa second floor. Tas! Tas! Teka lang. Dito sa second floor, may tugtog ka dyan. Ayan. Ayan, nakabit na yung ating pinto. Hindi ito, nakaprepare na para sa pintura. Liliyain na lang yung wall niya. Ito, urulian na lang yan. Madadali na yan. Dahil puro hagod na lang ng pintura yan.
Yung cove, okay na. Na-finish na natin yung cove dito sa master bedroom mga boss. Ayan. Okay na yung cove dito sa master bedroom. Okay na. Maliit lang yan. Ang ating cove, binabase lang yan sa height ng ating room. O sa height ng ating ginagawang unit. Ayan, maliit lang yan. Naglalaro lang yan sa 12 cm mula sa high ceiling hanggang sa ilalim ng cove. Okay? Ayan. Naka-prepare na yung para sa pin light niya. 12 na pin light ang gusto ng client. Wala yung corner. Adjust na dito mga 50 cm. Tapos isa sa center. 50 cm ulit mula sa wall. Ayan. And then isang center light. Okay? Pero prepare na. Ito madadali na itong pinturahan. Murong hagod na siya. Nagamitan na ng epoxy. EMB bawat dugsungan natin. Naliyan na, nag-grinder na. Mga pamakuan ng ating ribit para hindi mapansin pag halimbawa pininturahan natin. Kaya obligadong hasain niya mga ribit niya. Ayan yung mga boss ay nakalubog naman yan sa Hardiflex. Mga dulo lang yan ang nakalabas. Kaya walang problema yan. Na hindi naman mauubos yung ulo ng ribit dahil ay nakabaon naman yan sa Hardiflex. Okay. Yan. Yan ano natin ito. Lalagyan na lang ng frame para sa PVC panel. Nakut na natin kung ilang PVC panel ang magagamit dito. Dalawang CR, living area, and then kitchen. Okay. Ito, puro ano na lang ito. Puro hagod na lang ng final coat natin. Yan. Okay na. Ayan mga boss, yan ang ating update dito sa interior nating Pinipinis sa Block 37. Yan, at yan, halos pakulay na tayo sa second floor and then sa ground floor. At frame para sa ating PVC panel. At coop, at masilya. Yan, yan ang ating update. Ngayong year ng 2024. And then update ko na lang ulit kayo, makalipas ng ilang araw ulit mga boss. At sana makabit na namin yung gate. Okay, hanggang dito na lang at ingat-ingat tayo. God bless you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ito pong J. Uragon Vlog, napakaganda po ng channel na ito, no? Tungkol po ito sa construction. Actual construction po ang channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, panalo po kayo sa channel na ito. Napakaganda po ng mga video niya. Lalo na pong magaganda, no, yung mga iba't ibang design niya. Kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo pong panoorin J. Uragon Vlog na ito. Matutuwa po kayo pag pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.